Ngayong araw, dadalhin tayo ng food adventure natin sa Tagaytay para tikman ang mga classic Pinoy dishes with a modern twist. Bulares po is bulalo and pares po. Fairness, laing na crunchy. In fairness, sinigang siya na may kimchi, no? Sinigang na pang-Koreano. Let's go! May challenge din para sa atin ang kapuso sexy comedian na si Ashley Rivera. Sarap sa Roleta. Seafood! Ay, ang sasarap naman nito! So we have oyster, we have clams. Fun fact, hindi ako marunong kumain ng crab. Madidiscover natin kung paano makakapagpatubo ng dill. Pinatry na namin sa barbecue namin, which is ginawa namin dill pickle yung tawag doon. Yung aming lambanog o yung aming coconut wine. At may kakaibang version ng tinola akong na-discover sa aking recent na pagbisita sa Isabela. So gusto ko lang i-replicate yung recipe na yon. Gusto ko ring i-introduce sa inyo yung combination ng flavors na meron sila sa Isabela. Kaya kung ready ka na, simulan na natin ang food exploration from farm to table. Ang sarap nito, Chef. The best ka. Chamba, chamba. Hindi chamba to, ang sarap talaga. Kasama sa stops ng gala natin ngayong araw ang Esmeris Farm dito sa Liliw, Laguna, kung saan naka-harvest tayo ng mga sariwang gabi at ampalaya na nakapagpaalala sa akin ng isa sa mga naging kakaibang food experiences ko nung minsang naimbitahan ako sa Isabela. Nung nakaraang April, naimbitahan ako ng Santiago City sa Isabela na mag-judge sa isang cooking competition where they celebrate yung kanilang mga ani sa paligid ng mga barangay. And natuwa lang ako kasi isa dun sa mga natikman namin, actually ito yata yung nanalong dish, is yung version nila ng tinola na ibang-iba sa nakasanayan natin. So gusto ko lang i-replicate yung recipe na yon and gusto ko ring i-introduce sa inyo yung combination ng flavors na meron sila sa Isabela na I think may malaking potential para isang maging siguro yung signature din natin. Eto, papangalan natin dun sa Rizal, Santiago City, version nila ng tinola. So meron tayo ditong gabi, which is something na pinopropagate din dito sa farm. And ito yung pang isa sa unusual na combination na natikman ko. I don't usually taste or experience a dish, a chicken dish na may halong gabi. And mamaya, prepare din natin yung isa pang ingredient na talaga namang nagpa-mind blown sa akin. At ito, yung pinaka nagulat ako na ingredient nila doon sa kanilang chicken dish. Bukod sa gabi, yung kanilang ampalaya. Medyo weird pag titingnan mo sa umpisa. Actually, nung bago ko tikman yun, na-intriga talaga ako kung ano ba yung magiging lasa. Pero yun nga, after kong maisubo yung unang tikim ko, nung sabaw pa lang umelibs na talaga ako. So hiwain lang natin yung ating ampalaya. Tsaka syempre yung ating luya. And yung ating leeks. So ready na yung ating mga ingredients. Sunod na nating hiwain yung ating manok. So mainit na yung pan natin. Sear lang natin yung ating chicken. Halo na rin natin yung ating white meat part. Tsaka yung ating tipak ng luya. Yung ating leeks. Then season lang natin ang ating fish sauce. Kapag nasangkot siya na natin, lagyan na natin yung ating chicken stock or water. Sasabay ko na rin dun sa pagpapalambot ng manok natin, yung ating gabi.
Aside from flavor, ang pinaka gusto ko dun sa component ng gabi dito is yung texture na ibibigay niya dun sa sabaw natin. So palalaputin niya yung sabaw habang binibigyan kanyang parang starch component na rin. Palalambutin lang natin yung ating manok tsaka yung ating gabi. Then we'll finish off yung ating dish by adding yung ating ampalaya. Since effortless yung pagkaka-penetrate ng ating tinidor sa gabi, ibig sabihin nun, luto na siya. Lagyan na natin yung X factor ng dish, yung ating ampalaya. So lulutuin na lang natin to for just additional 2 minutes. Pwede tayong serve. Tuloy ang food adventure natin sa Esmeralda Farm dito sa Liliw, Laguna. At bukod sa nyog at iba't ibang mga gulay na matatagpuan dito, isa rin sa mapapansin mong pinapatubo nila dito ay ang herb na dill. Isa itong herb na malayong kamag-anak ng celery. Pero di tulad ng ibang mga herbs gaya ng basil at oregano na madalas ginagamit sa mga pagkaing Pinoy, mas common na ginagamit ang dill sa mga European, Middle Eastern at ibang Southeast Asian na lutuin. Makikilala mo ito dahil sa mga makikipot itong tangkay at maninipis at malabalahibong mga dahon. Ang dill, ginagamit namin siya sa salad. Sa pagtatanim naman, ginagawa namin parang bakod. Epektibo kasi ang babangong amoy ng dill na pantaboy sa ilang mga pesteng maaaring makasira sa ibang mga tanim. Pero sa kabila ng tila nakaka-intimidate na itsura nito, alam niyo bang napakadali lang palang paramihin at palaguin ng dill? Step 1, titrim mo siya yung mga dahon, patubuhin mo siya sa bag. After a while, mag-uugat din siya. Ang pinaka-practice namin is yung direct na. Kung saan namin gustong puputol ka lang, extend mo lang, extend. Tuloy ka lang ng tuloy ng tanim. Tutubo yun. Kasi sa paso, hindi po masyadong nataba ang dill. Pero pag dito sa pinakaano ng lupa, mas magandang tumubo. Tatanggalin ko na po yung plastic para hindi po makasagabal sa paglaki niya. Magiging ganito na po siya. Yung dill po, low maintenance, kahit hindi po siya diligan, hayaan nyo lang po siya dyan sa lupa. Okay na po yan, magiging maayos naman po siya. Dito sa Esmeralda Farm, ginagamit nila ang mga naaan nilang fresh dill para i-level up isa sa mga primary products na binibenta nila dito, ang lambanog. Actually, nag-try na kami, pinatry na namin sa barbecue namin, which is ginawa namin dill pickle, yung tawag doon. Yun ay yung aming lambanog o yung aming coconut wine. Ibababad mo lang siya, mabango siya eh. So yung bango niya, na ginagawa naming means na para mabango yung karne. At the same time, tenderizer na siya. Gamit ang fresh leaf dill, ilalagay natin sa stupor. Then sunod ay lalagay na natin yung lambanog na gawa dito sa Esmeralda Farm. Itong dill natin ay hahaluan natin ng lambanog para yung katas mismo ng dill ay mababad habang tumatagal. Ma-absorb ng lambanog ang ating ibinabad na dill at para mas maging malasa yung lambanog natin. So, kailangan patagalin natin ng minimum of 6 months o 6 na buwan para ma-marinate or ibig sabihin mababad ang ating dill with lambanog. After that, pwede na natin siyang i-filter at magkukulay green na siya. At kung trip mong itry gumamit ng dill sa iyong pagluluto, highly recommended kong itry nyo itong fish and creamy dill sauce na na-share ko dati. Kaya Food Explorers, try nyo na rin ang dill and grow it yourself! Food Explorers, tara, food trip tayo. O, diba? Nakakaloka dahil nandito tayo ngayon sa Tipanan Restaurant dito sa Tagaytay. Tipanan kasi is a
means tagpuan. We started as a classic lang, classic na mga Filipino cuisine. And then a year after that, nag-start na kami magkaroon ng mga ganitong pagkain, yung mga with a twist. So nagkaroon kami ng bagong tagline namin is Filipino classic na food with a modern twist. Grabe, first time ko makita itong mga ganitong pagkain at titikman natin. Kaya samahan niyo ako, okay? Simulan natin dito sa tinatawag nilang wonton laing. O, di ba? So normally, yung mga laing natin, serve siya as nakabalot na siya na dahon lang. So naisipan namin, balutin siya ulit ng wonton naman. Try mo natin yung walang suka. Favorite ko din itong laing eh. Masarap to sa rice. Pero ito, parang appetizer natin siya ngayon. Fairness, laing na crunchy. Ngayon, check naman natin pag may suka. Ay, iba din. Ito yung uulit-ulitin mo. Sarap talaga. Nakakaiyak. Hindi, first time ko kasi matikman tong laing na in a different way. O kanina, Filipino plus Chinese. Ito naman, Filipino plus Korean. O, di ba? O, tignan nyo yan. Grabe. Sino mag-aakala na ang kimchi ay pwedeng maging sinigang? Isa yan din sa mga bestseller natin sa kimchi, sinigang. Mahilig talaga din ako kumain ng kimchi. Kasi parang nag-a-add yun ng ng something sa pagkain. Bango ha. In fairness, sinigang siya na may kimchi, no? Parang sinigang na pang Koreano. Ibang klaseng sinigang to. Ito yung sinigang na parang nilagyan mo ng sili, pero hindi siya yung sobrang anghang. Yung parang, yung anghang umiikot lang sa bibig mo. Tapos, andun pa rin yung asim ng sinigang. Ano ba yung asim tapos maanghang? Yun yung lasa niya. Ang sarap. Tapos yung baboy, grabe ang lambot. Siyempre, bilang Pilipino, kailangan pag may sinigang, may sabaw, meron tayong rice. O, di ba? Ang rice natin, Java rice, ha? O. Okay, eto na. Na-excite na ako with rice. Parang ako sa heaven. Napakasarap. At saka masarap din talaga siya sa rice. Itong kimchi sinigang, magaling nakaisip nito. Kasi yung hindi nawala yung lasa ng sinigang, pero nadagdagan ng kimchi na lasa. Kasi may mga pagkain na nag-e-evolve, pero minsan kasi na nati-take away yung nawawala yung lasa ng original. Pero ito, still, andito pa rin yung lasang sinigang, tapos nadagdagan lang ng lasang kimchi. So, perfect pa din. Kumapit kayo. Ito ang tinatawag nilang Horts Bolares. Pinaghalong bulalo at pares. Bolares po is bulalo and pares po. So, bulalo po yung pinaka-main niya and then pares yung pinaka-soup niya. Siyempre yung Bolares natin na isa sa mga bestseller natin at kami po mismo ang nag-iisang meron na Bolares dito sa Tagaytay. Actually, mahilig ako sa bulalo. Mahilig din ako sa pares kasi mahilig ako kumain. Kaya, ito, naku-curious ako kung anong lasa nitong pinaghalong bulalo at pares. Okay? Alam mo, hinihiwa ko pa lang yung baka. Parang alambot-lambot na. Eto, matitigman ko na. Malinam na. And then yung beef din, grabe, napakalambot. Nagme-melt na sa bibig mo. Ganon. Kapag titignan mo siya, siguro, kapag hindi sinabi sa yung bulalo and pares, isipin mo pares siya kasi syempre beef to di ba? Pero, may ano doon may lasa doon na, hey, ako si bulalo, yung gano'n. May gano'n lasa. So, maganda rin yung combination ng Bolares natin. At saka, iba yung ewan ko paano nila niluto yung, yung beef nila. Kasi talagang malambot itong na-try natin ganito.
perfect din to kasi bago sa panlasa natin Yung talagang matatakam kang kainin. The goal is na gusto namin ay project po para sa mga guests namin is yung tumatak sa utak nila, kaya nating pagandahin pa ng pagandahin yung mga pagkain na Pinoy. Siguro yung lasa dito ng pagkain nila, lahat 2.0 talaga nila. Iba yung lasa ng sinigang, iba yung lasa ng bulares nila na hindi mo matitikman sa ibang restaurant. Kasi parang dito mo lang sa Tipanan Restaurant matitikman yung ganung lasa. So babalik-balikan mo talaga siya. Congrats, Tipanan Restaurant. Rap sa Ruleta strikes again! At ngayong araw, sumugod tayo sa Marikina Public Market kasama ang sexy kapuso comedian na si Ashley Rivera para i-challenge tayo ng konti. For a typical date night, Oo. what would be the dish na iniisip mong perfect for that occasion? Kung date night, syempre steak. Oh, Diba? pwede. Malente. Gusto ko yung mga filet mignon, Oh, with like yaba. some mashed potatoes. Pero hindi naman ako choosy. So kahit ano, Cowboy naman. game ako. Alright. Yes. So, since first time mo dito sa ating Rap sa Ruleta, Mhm. so basically, anong mangyayari dito is, yung ruleta natin ang magde-decide kung Yes. ano yung dish na iluluto ko para sa'yo. Okay. Alright. So, yung red part natin, yung nasa taas, would be the main protein. Mhm. So, spin mo yan. Kung anong ituturo niya, yun yung gagamitin natin. So, we have fowls there, we have fish, seafoods. And Yeah. yung yellow part naman would determine kung anong method of cooking yung gagamitin ko for the dish. Okay. So, medyo mischievous yung smile mo. Pahihirapan mo ba ako? Alam kong kayang-kaya mo to. Grabe yung tiwala ko sa'yo. Kaya Okay, gusto ko okay. yung pinaka-challenging. Wow. Okay. Challenge accepted. Let's go! Please. Okay, ready, set. Yung Sana, ano. seafood. Seafood! Okay. Ba't parang kinakabahan ka, chef? Kayang-kaya natin. Sabi ko Kayang-kaya. nga, may tiwala ka naman. Yes! O, pesketaryo ng peg natin today. Okay. Ready, set. Up. Why? Prinitong crab. Charing. Seafoods, actually, kung ano makikita natin dyan, we have an array of selection naman. Aha. Basta wala kang, Oo. wala kang allergy. Wala. Malalaman natin mamaya kung may allergy ako. Allergy sa hindi masarap na pagkain. Kaya kailangan sarapan Okay. mo. Game. Pero, ang twist, samahan mo ako mamalengke. Okay, game. Alright? Tara. Tara, Okay, let's go. let's go. So, you were telling me na more on Asian, Yes. tapos gusto mo ng medyo spicy. Yes. Mataas ang tolerance mo sa... Huwag naman yung Tama. sobra. Gusto ko yung may konting kiliti lang sa dila. Okay. Gusto ko yun. Gotcha, Spice gotcha. things up. Alright. So, ano yung... Ay, ang sasarap naman nito. So we have oyster, we have clams, Okay. we have, mussels. Sige, gusto mo ba sila? Pwede bang shrimp? Okay. Shrimp, definitely, and siguro kung may crab tayo. Yeah. Fun fact, hindi ako marunong kumain ng crab. Kailangan ihimay siya for me para wala akong patience para isa-isahin gano'n. Oh my gosh, excited na ako. Mhm. So, Heaven to Asia. sa akin. Heaven to sa akin ngayon. Sa Ito, totoo lang. same. Parang batang dinala mo sa playground ang feeling ko pag ganyan. Magkano ang kilo ng tahong mo, te? Konti ka lang. Pahingi ako 1 kilo nga, te. Siguro for Asian, I would toss in lemongrass, syempre Yes. chilies, Ginger. ginger, yes, A sure. little bit. A little bit, and then just a contrast, siguro lemon. For color, I'll just put in red and green, bell pepper, lime. Lime. Yeah, let's have lime. I'll admit, medyo challenging yung dish na ipe-prepare natin for Ashley. Kasi it's not everyday na fried mixed seafoods yung ipe-prepare mo for someone. So, may request siya na gusto niya medyo on the Asian side daw yung flavor profile nito. Key lang dito sa dish natin is yung ating preparation or yung ating mise en place na tinatawag. So, habang pinakukuluan ko yung konting tubig natin doon kasi meron din siyang request sa tahong. The only way kasi na matatanggal natin yung tahong ng madali is kapag ipa-par cook natin siya. Takpan natin to and then more or less mga 3 to 5 minutes sa ganyang kalakas na apoy, dapat nakabuka na sila by that time. Balik lang tayo doon sa ating bell pepper.
Ito yung ating tanglad. So what I'll do is, isasama ko yung pinaka-stock niya doon sa ating pinaka-crunchy bits, kumbaga. So palalamigin lang natin to, and then prepare din natin yung ating shrimp tsaka yung ating squid. Siyempre, hindi ito magiging fry kung wala yung ating oil. And habang pinaiinit natin yung ating mantika, ito yung ating tahong. Nalinis na natin to, natanggal sa shell. Lightly season lang. And then yung ating cornstarch. So once na na-coat na natin siya ng ating cornstarch, diretso deep fry na. Susunod naman natin yung ating squid. So bago totally maluto yung ating squid heads, isusunod ko na yung ating shrimps. Then we're just gonna use the same pan. Then lagyan na natin yung ating tanglad. Then yung ating bell pepper. Kakanggata. So i-reduce lang natin yan hanggang makuha natin yung sauce consistency. Then totoss na natin yung ating mixed seafoods. So bago totaling maglatik yung ating gata, tatanggalin ko lang yung tanglad na nilagay natin. So for me, ito na yung pinaka-perfect na consistency hinahanap ko. Hindi pa siya totaling brown na brown yung latik. Ihabol lang natin yung sili na request ni Ashley. In with our mixed seafoods. Saka yung medyo pampakulay natin. Fire off. So, konting oyster sauce lang. Pwede tayo mag-serve. Ito na. Alam Yes, mo, ma'am. kanina ko pa naamoy ito, kaya takam na ako. Siyempre, ginawang rice bowl ni Chef. Kailangan Thank you so ubusin mo much. So, mixed seafoods lang yan, fried. Medyo nahirapan ako dun sa fry element. Masarap. Malandi. 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 Yung lasa talagang, ang ganda Okay. ng combination. At lagyan mo pa ng lime Ito, juice. lalagyan natin ng konting, for the full experience, Yes, di ba? There. Konting. Ang sarap. Ang sarap nito, Chef. The best ka. Chamba, chamba. Di chamba to, ang sarap talaga. So, gumamit tayo ng gata, pero I wanna hide yung gata flavor. Oo nga, galing nga eh. Hindi siya ayoko nung ginataan. So, pinaglatik ko yung ating coconut cream para by doing that, nagme-mellow down kasi yung coconut cream flavor na kadalasan nating na-associate with white color. It's almost buttery yung lasa Exactly. niya. So, ang Yeah. sarap. Tapos, Grabe. very subtle hint of lemongrass. In-infuse ko lang yung coconut cream natin ng konting lemongrass. Very subtle din yung yung spice. Hindi siya nakaka-overwhelm. Eh, sabi mo kasi ayaw mo naman nung Oo nga. Pero kaya, naninipa talaga eh. grabe, sobrang saktong-sakto yung timpla, Chef. I love it. Thank you so much. Thank you. Worth the wait. Kanina pa ako nagmamadali. Ano kaya yun? Ano nang ginagawa ni Chef? Habang namamalengke tayo, nakikita ko na syempre yung mga iba't ibang klaseng mga seafood. Marami namang iba, but ako kasi personally, these are my favorite kasi. Kaya, masaya akong piliin to dahil
talagang kinakain ko siya. And you delivered, Chef, the best. Thank you. Na-enjoy ko to. Hindi nga, walang halong biro. Ang harap talaga. Gusto ko yung lamon na lamon talaga ako dito. Go.